vlog. At ngayon ay pupunta tayo sa Kirsten Auto Works kasi magpapalit tayo ng ating ETF sa ating transmission. Last time nagpapalit din ako sa kanila, 50 plus pa lang yung odo ko noon. So bali nasa 30 pa lang yung tinakbo natin, 32 mga ganun. Kasi 82,000 pa lang tong tinakbo nito. Ano ko sa inyo. Yan guys, nagluloko pala yung FCM ko. So ang tinakbo natin is 82,983. Yan, so dapat mapalitan na natin ng ETF. Okay, so pagdating sa ETF, wag tayong magtitipid kasi isa sa mga pinakamahal na parts ng ating sasakyan is yung transmission. Yan. So dapat talaga nating alagaan ang ating transmission. So palit lang tayo ng ETF lagi. Huwag nating tipirin kasi parang sa makina lang din yan. Ang nagpapatagal ng buhay ng ating makina is yung regular kang nagpapa-change oil. Sa transmission naman ganun din, pero mas mataas lang yung interval. Nasa 40,000 kilometers bago ka magpalit ng Pero ito sa akin, nagpalit ako nung 50 plus kilometers ako noon. Nagpalit ako ng ETF, tas ngayon itituso na sa 32,000 pa lang yung natakbo natin. So palit na tayo kaagad. Nung nakaraan kasi na nagpapalit ako ng ETF, hindi ko isinabay yung filter. So ngayon isasabay na natin yung palit ng ETF at yung palit ng filter kasi panigurado medyo madumi na rin siya. So yung ko pala FCM nagluloko. So sana may masuggest kayo kung bukod sa kasa na gumagawa ng FCM kasi last week umakyat kami ng Cotomine sa may Sambales, tapos 28 kilometers yung rough road. So natatagtag siya ng natatagtag. Habang nandun kami biglang nag FCM temporary not available yung ko. So parang nagloko yung kanyang sensor. So hindi gumagana yung aking FCM, hindi gumagana yung aking cruise control kasi iisa lang sila ng sensor, yung radar na sensor, yung parang square na gano'n. So yun, sana may masuggest kayo na gumagawa bukod sa kasa kasi alam naman natin na mayroon din talagang option bukod sa kasa. Okay? So alam naman natin pag sinabing kasa mahal, 'di ba? So kung meron namang gumagawa outside kasa na marunong, go, 'di ba? Guys, dito na po tayo sa Kirsten Auto Works. So sana maisa lang tayo kaagad, break time pa ata. So ayan guys, tapos na po tayo magpapalit ng ETF. So ang binayaran ko ay 8,500 pesos. So since hindi nila napalitan ng gasket yung niles nila yung 500 pesos. Guys. So yan yung pinalitan, ETF and ETF filter. So wala pa naman akong naramdamang kakaiba, pero syempre pag sinabi nating
transmission kasi kailangan talaga nating ingatan. Okay? So, wag nyong hintayin na may nararamdaman kayo sa transmission nyo bago kayo magpapalit ng ETF. Kailangan alagaan talaga. Okay? Tulad ko, kung mapapansin nyo dun sa na-drain na ETF kanina, kulay red pa rin siya. Hindi mo makikita dun na itim na. Kasi ang problema kasi pag pinabayaan mo yung ETF mo, sobrang init na yun sa ilalim. Pag once na sobrang init na nung ETF mo, yun na yung magiging dahilan para masunog yung mga clutch mo, ganun, masira yung mga pangilalim kasi sobrang init na nung ETF mo. Meron silang ginawang Montero na nasira yung transmission. Umabot na siya ng 95,000 kilometers na hindi nagpalit ng ETF. So ayun, todas yung kanyang transmission. Pagdating sa ganito, kailangan wag mo nang hintayin na may naramdaman ka, wag mo nang hintayin na merong nag-display dyan sa dashboard na kailangan na ng service yung transmission mo. Okay? So pag sinabing every 40,000 kilometers palit ka talaga pag sa mga automatic transmission, kasi napaka-importante na maalagaan yung kondisyon ng ating transmission. Kasi pag once ang transmission nang nasira, hindi ka makakatakbo, di ba? Buti kung ibang parts yan, mga sensor lang na kaya pa rin paandarin yung yung sasakyan mo. Pero kung transmission na, wala na yan. Hindi mo na mapapatakbo ng maayos yung mo, or hindi mo na mapatakbo talaga, di ba? So pinili kong kay Kirsten Auto Works ako magpagawa kasi sanay na sila sa mga Mitsubishi, lalong na sa Montero. Halos puro Montero kasi ang mga ginagawa nila. Ngayon mayroon ng humalong mga Toyota, ayun, may mga kasabayan akong MU-X, ganun. So mas maganda kasi pag doon tayo nagpagawa sa mga shop na yun ang hinahawakan. Kasi alam na nila kung paano, alam na nila yung mga tornilyo mo, alam na nila kung anong dapat gawin. Share ko lang to sa inyo para mapaghandaan nyo rin yung gastos, di ba? So hindi naman ganun kalakihan, 8,500. Kasi sa iba, nag-inquire na po ako sa iba, ang presyo is 12,500 pesos. So medyo mahal yon para sa magpalit ka lang ng filter, palit ka ng ETF, di ba? So kay Kirsten tumawag ako kanina. Actually kanina lang ako tumawag at ang price nila ay 8,500 pesos. Package na yon, kasama na yung filter, ETF filter, yung ETF, tapos yung gasket doon sa oil pan. Okay? Kanina nakita ko na hindi nila napalitan yung ibinalik na lang nila kasi wala daw silang stocks. So nung nagbayad ako, pinaalala ko sa cashier na kung pwedeng may bawas pa yung bill ko kasi yan nga, hindi naman nila napalitan ng gasket. Okay? So yan lang guys, hanggang dito lang yung ating vlog. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe.